Mga kababayan, ngayong araw po ng Biyernes, July 17 na po, 2026. Meron po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ho ng ating panahon. Panibagong bagyo po ang nasa labas ng ating bansa. Isang ganap na po ito na tropical depression. Ngayon po titignan natin ang magiging direksyon nito at kung ito'y papasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na mga oras o mga araw. Alamin din po natin ang epekto ng habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Pero bago ho tayo magsimula, huwag niyo po muna kakalimutan na i-like, i-subscribe at i-share po ang ating YouTube channel. Maraming salamat po. So mga kababayan, ito po, meron pong panibagong bagyo. Ito po yung nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay isang ganap na tropical depression at meron po itong lokasyon sa ngayon na 2,980 kilometers east of southeastern Mindanao. Tinataglay po nito ang hangin na 45 kilometers per hour at meron pong pagbugso na umaabot sa 55 kilometers per hour. Ang pagkilos naman po nito pa west-northwestward sa bilis po na 20 kilometers per hour. Ngayon po aalamin natin kung ito ba ay mataas ang tsansang pumasok sa loob ng ating PAR sa mga susunod na mga araw at kapag ito po nakapasok sa ating PAR, tatawagin po itong bagyong Qiapo. Yan pong Qiapo na bagyo ay magiging pang-11 bagyo po ngayong 2026 at pangatlo naman ngayong month po ng July. At ngayon po, tignan natin balikan po natin yan. Ngayon po kasi naglabas po ang pag-asa ng tinatawag po natin na tropical cyclone threat potential. Dito po malalaman natin yung magiging direction po nitong bagyo na nasa labas ng ating bansa at kung ito ba ay lalakas sa pagiging typhoon o super typhoon category. Alamin natin lahat yan mga kababayan. So dyan lang kayo at samahan nyo ako sa ating update. Sa panibagong forecast po na ilalabas ng pag-asa, ito pong tropical cyclone threat potential sa pagitan po ito ng July 17 ngayong araw po hanggang sa July 22, unti-unti pong papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility etong tropical depression na nasa labas po ng ating bansa. Sa pagitan naman po ng July 23 hanggang July 29, ito po ay papasok unti-unti sa ating Philippine Area of Responsibility bilang isang mahinang bagyo. At pagkatapos po niyan, may isa pang tropical depression na manggagaling sa may bandang silangan. So, ang mangyayari ho ngayon, bukod dito sa tropical depression, pwede at posible pang masundan ito ng panibago pang low pressure area. So, wag ho tayong magtaka, kung bakit sunod-sunod po ang mga bagyo, mga low pressure area na nade-develop po sa may silangang bahagi ho ng ating bansa kasi nasa habagat season na tayo o nasa wet season na tayo. Balikan natin yan at aalamin natin kung yan ay magiging typhoon o super typhoon category. Ngayon naman po, naglabas din po ng forecast o weather condition ang pag-asa sa mga lugar naman po na apektado ng habagat o southwest monsoon. Marami ho kasing nagtatanong, may habagat daw, pero bakit sobrang init, sobrang alinsangan ng nararanasan sa malaking bahagi ho ng ating bansa? Hayaan nyo po kung ipaliwanag ko sa inyo. Pero alamin muna natin ang mga lugar na apektado ng habagat. Sa area po ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, sa may Abra, kasama po ang Batanes at Babuyan Island, asahan po natin ang partly to cloudy skies na mayroong mga isolated rain showers or thunderstorms dahil po sa habagat o southwest monsoon. Yung mga lugar na binanggit ko, mataas ang tsansa ng pagbaba sa mga low-lying areas at landslide po sa mga landslide prone area. Sa parte naman po ng Metro Manila, nalalabing bahagi ho ng Luzon, Visayas at Mindanao ay mag-ingat din sa banta ng mga localized thunderstorms lalo na po sa hapon at sa gabi. Hindi ho po ibig sabihin na mainit na ang panahon natin sa umaga sa tanghali. Wala tayong banta ng sama ng panahon na minomonitor. Ito po, meron po kasi tayong tinatawag na monsoon break. Kahit po aktibo ang habagat, kapag wala pong bagyong paparating o walang panibagong bagyo sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility, unti-unti pong humihina ang epekto ng habagat o southwest monsoon. Doon po nangyayari yung tinatawag po natin na monsoon break. Kapag nagkaroon naman tayo ng monsoon break o pansamantalang paghina ng habagat, pumapasok naman ang epekto ng malisangang hangin o mainit na hangin na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko. Yan po yung easterlies. Pero sa sitwasyon po natin ngayon, dahil may panibagong bagyo agad na na-develop, actually, kahapon po, isang ganap pa lamang yan na low pressure area, pero mabilis po ang development nito. Nangyayari po dito sa bagyo nito ay yung tinatawag natin na rapid intensification.
From unlikely na LPA, agad-agad ito naging medium, high chance at ngayon po'y ganap ng tropical depression. Tignan natin mabuti, no? Doon po sa inilabas natin na advanced weather system, 3 to 5 days na advanced weather system natin, makikita nyo pong mabuti yung development po ng bagyong ito ay talagang mas bibilis sa mga susunod po ng mga oras o mga araw. Bagamat doon sa ating advanced weather forecast sa tropical cyclone threat potential, hindi pa rin ito nakikitang magla-landfall sa malaking bahagi ho ng ating Philippine landmass. Especially pag ito'y nakapasok ng PAR o Philippine Area of Responsibility, maaapektuhan ito ang parte ng Eastern Visayas, ang North Luzon kasama ang extreme Northern Luzon. Yan po yung mga area. Pero po ito, explain ko po sa inyo mabuti. Sa ngayon, hindi natin ito nakikita na magiging typhoon o super typhoon category. Mabalis ito sa category 1 ha. Tropical depression po kasi, category 1. Ang tropical storm, category 2. Ang severe tropical storm, category 3. Ang typhoon, category 4. At ang category 5 naman ay ang super typhoon. Ito pong bagyo na nasa labas ng ating bansa, pasok sa category 1. Ang category 1 ay nagtataglay lamang ng 39 to 62 kilometers per hour na lakas ng hangin. Diyan ang naglalaro yung hangin yan. At ang mga tropical depression ito, para mas maunawaan po natin, mahina po yung hangin ay binibigay nito sa mga direktang lugar na naaapektuhan. Pero yung dami ng ulan naman ay umaabot po, ang pinakamadami, 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan sa mga areang naapektuhan. Especially kung makikita ho ninyo, etong tropical depression, lalapit po no, dyan sa may bandang Eastern Visayas, parte ng Northern Luzon, yan po yung mga area. Diyan po yung nagiging direksyon ng mga bagyo basta nanggagaling po sa may bandang silangan. Pero wag ho kayong mag-alala, wala naman itong direktang paglandfall. So ang mangyayari dito ay mas magiging mahina din ito, hindi magiging malakas. Kasi yung super typhoon Inday po, no, kahit naging super bagyo yan, hindi yan nagkaroon ng direktang paglandfall, kaya hindi masyadong naramdaman. Kaya asahan ho natin kahit pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, etong bagyo na nasa labas ng ating bansa, kitang-kita nyo naman sa ating monitoring screen, hindi po yan magbibigay ng matinding impact o direktang epekto sa anumang bahagi ho ng ating bansa. Bago natin i-summarize yung lagay ng ating panahon, bigyan ko ngayon ng paalala. Ngayon po, meron tayong bagyo na minomonitor nasa labas ng ating bansa. Tatawagin bagyong Kia po kapag nakapasok sa PAR. At meron din tayong habagat. Kailangan lagi kayong mag-antabay sa weather update ni Kuya Francis. Madaling araw pa lamang po, umaga pa lamang, meron tayong update sa lagay ng ating panahon para maabisuhan ko po kayo ng maaga. Pangalawang paalala, like ko sinasabi, safety ay importanteng gamit, mga dokumento, mga papeles, ilagay sa mataas na lugar na hindi po maaabot ng mga baha. I-ready din natin ang ating go bags, emergency kit kung sakali po na magkaroon ng mga biglaang pag-brown out, ng malalakas na pag-ulan. Gayun din, patibayan, no? Lagyan ng mga pabigat ang mga bubong para kung sakaling magkaroon ng malakas na hangin dulot po ng mga local thunderstorms, mga bagyo, ay hindi po basta-basta matatangay ang ating mga bubong. Mag-imak din po tayo ng pagkain na tatagal po na pang ilang araw. Kahit po sabihin natin na magiging maganda ang panahon ngayong araw po ng Biyernes, may mga tsansa naman ng mga pag-ulan lalo po sa hapon at sa gabi dahil sa habagat at mga localized thunderstorm. Tandaan nyo ha, yung bagyo na nasa labas ng ating bansa, wala pang epekto sa anumang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Huling paalala na lagi ko sinasabi kailangan po manalangin tayo sa Panginoon na itong paparating na bagyo ay wag maging malakas o hindi magkaroon ng landfall scenario. Alam nyo, ito po, no, maraming mga kababayan natin ngayon ang gusto yung bagyong papasok, no, panibagong bagyong papasok sa loob ng ating bansa ay magkaroon ng paglandfall para naman daw po maulanan o makaranas ng mga katubig, no, yung mga pananim natin. Well, naiintindihan ko naman kayo, pero i-consider din natin yung mga kababayan natin na low-lying areas na madali pong bahain kapag ka nagkaroon ng mga pagbaha. At syempre yung mga lugar na hindi safe sa banta ng mga bagyo. Kahit sabihin natin na itong bagyo nasa labas na ating bansa ay hindi magiging typhoon o super typhoon, delikado pa rin yan. Kapag kasi yan ay pumasok sa ating PAR at lumapit at magkaroon ng landfall scenario, mataas ang tsansang palakasin niya o magkaroon ng intensification itong habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Klaro ho pa tayo dun mga kababayan. Ngayon, isummarize natin ang ating update. Ang pinakapangunahing weather system natin ngayon na nakakaapekto sa malaking bahagi ho ng ating bansa ay ito pa rin pong habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Pangalawa naman na nakakaapekto ay itong mga localized thunderstorms, and especially ang local thunderstorms may dalawang kategorya. Ano po yon?
meron tayong mahinang thunderstorms, merong severe thunderstorms na tumatagal ang pag-uulan 1 hanggang 2 oras. Yung pangatlo naman natin na weather system, no, ay ito pong tropical depression na nasa labas po ng ating bansa. Tandaan niyo mabuti, ang isang tropical depression o mahinang bagyo ay hindi natin pwedeng baliwalain. Bagkos, yan po ay pagbibigay ng babala o paalala sa atin kapag mayroong bagyo, maging alerto at maging handa po tayo. Ito pa, may nagtanong sa atin, iradagdag natin to, no? Sabi sa atin, no, Kuya Francis, ito bang mga bagyong dumadating, kumapasok sa loob ng ating bakit hindi nagkakaroon ng paglandfall sa ating Philippine landmass? Ito po, karaniwan ho kasi, pag month ho ng July, ang mga bagyo talaga nagre-recurve, no, dahil po sa iba't ibang mga factor. Tulad na lamang ang hangin po ay parikurba, papataas, papuntang extreme northern Luzon. Karaniwan, naglalandfall yung mga malalakas na bagyo sa Taiwan, dyan sa Japan, at tumudulo po doon po sa may bansang China. So, ang nangyayari pang isang senaryo, yung mga bagyong malalakas, tumatama sa bundok ng Sierra Madre, yung impact ng pagtama niya sa bundok ng Sierra Madre ay nagiging dahilan para siya ay magkaroon ng pagliko o paglihis po. Pero, ito po, ang mga mahihinang bagyo naman tulad ng mga tropical depression hanggang tropical storm ay matataas ang tsansa magkaroon ng landfall scenario. Tulad na lamang nung tropical depression Henry na naglandfall po, no, sa ating Philippine landmass. Kaya yung mga lugar na naapektuhan yun ay nakaranas po ng mga pag-uulan. Karaniwan kapag month ng July po, nasa 2 hanggang 4 na bagyo. Ito pong nasa labas ng ating bansa o tropical depression, tatawagin bagyong Kia po, at pang-11 bagyo naman kapag nakapasok na sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Para naman sa nagsasabi kung kailan ba talaga officially magsisimula ang tag-ulan. Nagsimula na ho, no, noong June pa. Kaya nga po lagi ko sinasabi, bago po matapos ang month ng July, nasa 1 hanggang 2 bagyo pa ang pinakalas na napapasok po sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero yung mga bagyo ho na yon, hindi po yun lahat ay malalakas. Hindi ho lahat typhoon o super typhoon category po na bagyo. Karaniwan po pag mga ganyang mga senaryo na nanggagaling sa may bandang silangan, mahinang bagyo na susundan ng malakas na bagyo, kasunod po ay mahina. Ngayon naman, dahil nga po yung bagyong Josie, nakita naman natin, ay mahinang klaseng bagyo lamang, ang inaasahan natin na susunod ay magiging malakas kaysa sa bagyong Josie. Kaya maging malakas man o maging mahina, itong tropical depression na nasa labas ho ng ating Philippine Area of Responsibility, maging handa at maging alerto na lamang po tayo sa mga posible pong pwedeng pong mangyari. Muli, eto si Kuya Francis, muli nagbibigay ng update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Babawi na lamang po ako sa next update. God bless po at mag-ingat po tayong lahat.